King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1534. Ang Nightmare Beast King. Ang pagbaba ng God King ng Illusion God Race pati na rin ang mabagsik at nakakatakot na sinaunang hayop ay nanakot sa buong larangan ng digmaan. Maging ang God King Radiant Peak at ang Life God ay napakunot ang kanilang mga kilay sa pag-aalala. Ang sinaunang halimaw na ito, maaaring ang isa na nakatatak sa loob ng Illusion God Sacred Land, ang Nightmare Beast King. Nahulaan ng God King Radiant Peak ang background ng sinaunang halimaw na ito, ngunit lalo lang siyang nabahala dahil sa ideya. Ang isang God King Nether Cloud ay sapat na mahirap harapin. Kasama ang Nightmare Beast King, halos imposible silang harapin. Pagdating sa Dream daw, walang alinlangan na nalampasan ng Nightmare Beast King ang Illusion God Race. Gayunpaman, ang Nightmare Beast King ay hindi kailanman handang sumuko, kaya ito ay selyado sa Illusion God Sacred Land. Bakit parang pinaamo ngayon? Ang Nightmare Beast King at God King Nether Cloud ay malamang na kinokontrol. Ang mga mata ng Life God ay kumikinang. Tama. Nakatutok din ang kaliwang mata ni Zhao Feng sa grupo ni God King Nether Cloud at sa Nightmare Beast King. Nakikita niya ang mga kakaibang marka ng kaluluwa at mga array ng kaluluwa sa loob ng kanilang mga katawan, kahit na sa loob ng Nightmare Beast King. Marahil sila ay nasa ilalim ng kontrol ng Heaven-defying faction, pinilit na gawin ang utos nito. Ngunit ang Heaven Lord at ang Left Protector ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng irregularidad. Nangangahulugan ito na may iba pang mga eksperto na gumagawa ng pagkontrol mula sa loob ng Heaven-defying faction Divine Kingdom. Swish! Ang God King Nether Cloud ay malungkot na bumantong hininga at pagkatapos ay bumaril sa larangan ng digmaan. Agad namang sumunod ang iba pang miyembro ng Illusion God Race. Whoosh! 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 Nang makita ito, umatras ang mga miyembro ng Sacred Land. Ang mga God King ay mga Third Heaven God Lord, at walang sino man ang nang-ahas na walang ingat na lumaban sa gayong mga eksperto. Boom! Bang! Isang kataas-taasang divine power ang dumagundong. Habang gumuguho ang lupa, ilang libong tao ang agad na napatay habang ang lahat ng nahuli sa lugar ng pagsabog ay nagsisisigaw. Nang sumalakay ang isang God King, ang mga miyembro ng Sacred Land ay walang kapangyarihan at maaari lamang patayin. Kamahalan, maaari lamang tayong umatras at magtanggol ngayon. Napangiwi si God King Radiant Peak at tumingin sa Life God para sa mga utos. Ang biglaang paglitaw ng Illusion God Race at ng Nightmare Beast King ay higit na lumampas sa kakayahan ng Sacred Land na kontrahin. Maliban kung ang God King Radiant Peak at ang Life God mismo ay kumilos, hindi sila makakalaban. Walang nagmamadali. Dumating ang isang kaibigan ko. Mahinahong sagot ng Life God. Maliban kung ito ay talagang kinakailangan, ang Life Sacred Land ay hindi kailanman authorized. Ang God King Radiant Peak ay mukhang natuwa. Ang sinumang matatawag na kaibigan ng Life God ay walang alinlangan na nagtataglay ng napakalaking lakas. Swish! Isang berdeng ilaw ang lumabas sa noo ng Life God at naanod sa kaibuturan ng Tree of Life. Mayroong 18 array masters dito na nagtutulungan upang patakbuhin ang hanay ng Sacred Land. Ang berdeng ilaw na inilabas ng Life God ay pumasok sa isip ng isa sa mga master ng array. Ang isang tagalabas ay pumapasok sa Sacred Land sa mga coordinate na ito. Hayaan mo sila. Ibinahagi ng 18 array masters ang impormasyong ito at nagsimulang baguhin ang array. Buzz. Swish. Isang spatial passage ang lumitaw sa loob ng Sacred Land, at isang gintong figure ang lumipad sa loob nito. Kung tititigan ng isang tao, makikita na ito ay isang lalaking nakasuot ng gintong kasaya at nagniningning ng gininto ang aura ng Budista na tila kayang palayasin ang lahat ng kasamaan. Master Emptiness. Nakilala agad ng God King Radiant Peak ang lalaking ito. Si Master Emptiness ay ang God King ng Buddha Sacred Land sa katimugang rehiyon ng Ancient Desolate Realm of Gods. Si Master Emptiness ay minsang tinugis ng isang God King ng Devil daw. Naglaban ang dalawa sa loob ng 100 araw bago nagpa siya ang Devil daw God King na mamatay kasama si Master Emptiness. Gayunpaman, si Master Emptiness ay mas sanay at napangalagaan ang isang bahagi ng kanyang kaluluwang katawan. Nang maglaon, sa paggamot ng Life God, kailangan niya ng wala pang 100 taon upang gumaling.
Tumingin si Master Emptiness sa larangan ng digmaan sa labas ng Sacred Land na may hitsura ng awa. Emptiness, mangyaring tulungan kami. Ang Life God ay nagsalita sa kanyang banayad na tinig. Iyan ang tungkulin ng hamak na monghe na ito. Si Master Emptiness ay hindi nagpakita ng takot at determinadong sumabak sa away. Buzz. Boom. Agad na pinaliwanagan ng Buddhist light ang lugar sa labas ng Sacred Land, at isang malalim na gininto ang Buddhist na salita ang bumagsak sa God King Nethercloud. Hindi madaling tao ang God King Nethercloud, at ang kanyang katawan ay naging 5 kulay na ulap habang nakikipaglaban siya kay Master Emptiness. Ang labanan ng dalawang God King ay naging sanhi ng pagyanig sa buong rehiyon. Ang mga nasa malapit ay maaari lamang umatras, hindi nangangahas na lumapit sa isang labanan ng mga God King. Sa kabutihang palad, dumating si Master Emptiness sa tamang oras. Pinunasan ni God King Radiant Peak ang kanyang malamig na pawis. Kung hindi dumating si Master Emptiness, kailangan niyang pumasok sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, ang Heaven Lord ay nasa gilid pa rin, kasama ang kanyang hindi maarok na protector. Kung ang God King Radiant Peak ay nakipaglaban kay God King Nethercloud, at pagkatapos ay ang Protector, na isa ring God King, ay pumasok sa away, ang sitwasyon ay magiging napakasama. Pero itong Nightmare Beast King, ang isa sa mga miyembro ng upper echelon ng Sacred Land ay malungkot na tumingin. Ang agarang pagdating ni Master Emptiness ay napigilan si God King Nethercloud, ngunit paano ang Nightmare Beast King? Ang paglilinang ng Nightmare Beast King ay napakalapit sa antas ng God King, at ang mga kakayahan nito sa Dream Daw at napakalawak na saklaw ng pag-atake ay naging napakahirap na harapin. Roar! Ang 9 na ulo ng Nightmare Beast King ay mabangis na umungal, na nagpakawala ng isang madilim at kakaibang halo. Ang madilim na halo na ito ay tumakip sa mundo tulad ng pagbagsak ng gabi. Ang sinumang natama ng kanyang madilim na halo ay makikitang magulo ang kanilang mga isip, ang kanilang mga enerhiya ay tumatakas sa kanilang kontrol. Huminto ang mga nasa mababang kultibasyon, bakas sa kanilang mga mukha ang pagpupunyagi, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sila ay tumahimik at bumagsak sa lupa, malinaw na nagdurusa sa ilang bangungot. Nakakatakot na kapangyarihan. Naalarma ang Twilight Valley. Ang kapangyarihan ng Nightmare Beast King ay sumasakop ng kaunti sa kalahati ng larangan ng digmaan, at ang mga epekto nito ay katakataka lamang. Hindi pinagkaiba ng kapangyarihan ng Nightmare Beast King ang kaibigan sa kalaban. Ang mga miyembro ng Heaven-defying faction ay nagdusa din sa mga epekto nito. Gayunpaman, ang pag-atake ng Nightmare Beast King ay halos sumasakop sa puwersa ng Life Sacred Land, kaya mas marami sa mga miyembro nito ang tinamaan nito. Anong gagawin natin dito? Si God King Radiant Peak ay labis na nag-aalala. Maliban sa kanya at sa Life God, walang ibang tao sa Life Sacred Land na makakaharap sa Nightmare Beast King. Susubukan ko, biglang sabi ni Zhao Fang. Zhao Fang, huwag kang magulo. Ang Nightmare Beast King ay halos isang God King. Ito ay mas malakas kaysa sa Demon God Race expert na iyon, at ang kakayahan nito ay imposibleng ipagtanggol. Agad na sinabi ni God King Radiant Peak. Si Zhao Fang ay isang mahalagang kapangyarihan sa pakikipaglaban para sa Life Sacred Land. Hindi siya madaling itapon. Relax. Hindi ko ito direktang lalabanan. Pagkatapos sabihin ito, si Zhao Fang ay sumisingil. Meow. Meow. Sa balikat ni Zhao Fang, ang maliit na paws ang magnanakaw ay tumingin sa Nightmare Beast King at iminuwestre si Zhao Fang. Ang Nightmare Beast King na ito ay tinatakan ng Illusion God Sacred Land sa hindi mabilang na taon. Kahit na nasa ilalim ito ng kontrol ng Heaven-defying faction, sinusubukan pa rin itong lumaban sa mga marka at hanay na nagbubuklod sa kaluluwa nito. Swish! Narating ni Zhao Fang ang larangan ng digmaan, at naglabas siya ng asul at malamig na ambon mula sa kanyang God Spiritual Eye. Binalot ng napakalamig na enerhiya ng soul na ito ang puwersa ng Sacred Land. Ang malamig na ambon na ito ay nagpasigla sa mga kaluluwa ng mga nahawakan nito, na naging dahilan upang bumalik sila sa normal. Ang mga nasadlak sa bangungot ay nagising din ng malamig na enerhiya ng kaluluwa na ito. Ang Heaven-defying faction ay walang makakatulong sa kanilang mga miyembro na makawala sa impluwensya ng Nightmare Beast King. Kung magpapatuloy ito,
ang Nightmare Beast King ay magkakaroon ng higit na epekto sa heaven-defying faction kaysa sa Life Sacred Land. Itong batang ta. Ungol ng Protector. Walang nagmamadali. Ngumiti ang Heaven Lord. Roar. Ang siyam na ulo ng Nightmare Beast King ay umungal sa langit at naglabas ng isa pang malakas na alon ng soul energy. Ang mga mata ng siyam na ulo ay agad na naglabas ng nakakatakot at nakakalito na halo ng dark purple. Ang halo na ito ay unti-unting naging siyam na bola ng purple mist na sumabog pasulong. Ito ay isang kakayahan ng Nightmare Beast King, ang Thousand Devil Nightmare. Ang mga nasa parehong antas ay hinding-hindi makakatakas ng buhay, dahil sila ay mabubuwal sa isang walang katapusang bangungot. Ang lahat ng nangyayari sa kanilang mga bangungot ay makakaapekto pa sa kanilang mga katawan sa katotohanan. Sumimangot si God King Radiant Peak. Ang kakayahan ng Nightmare Beast King ay maaaring gawing katotohanan ang mga pangarap. Kung ano ang nangyari sa isang panaginip ay makikita sa katotohanan. Whoosh! Whoosh! Isang maitim na bola ng ambon ang lumipad pasulong sa bilis na halos imposibleng mag-react. Sa isang tiyak na bahagi ng larangan ng digmaan, naramdaman ng Second Heaven God Lord na ang lilang bola ng ambon na ito ay papalapit at agad na sinubukang umatras, ngunit ang bola ng ambon ay marahas na hinabol siya, at hindi siya makawala. Swish! Pumasok ang ambon sa isip ng Second Heaven God Lord. Ang Second Heaven God Lord ay agad na nasadlak sa Thousand Devil Nightmare. Ang kanyang katawan sa katotohanan ay ganap na huminto. Samantala, ang iba pang mga bola ng ambon ay lumipad sa kabilang larangan ng digmaan, na naging dahilan upang ang kanilang nataman ay mahulog sa Thousand Devil Nightmare. Ito ay medyo katulad ng aking intrusive dream. Baka masira ko itong Thousand Devil Nightmare. Nagulat si Zhao Fang, at nag-activate ang kaliwang mata niya. Habang ipinapaikot niya ang kanyang enerhiya sa Dream Origin, ang kanyang kaliwang mata ay pumutok na may nakasisilaw na halo ng panaginip na liwanag at nagsimulang maglabas ng hindi maipaliwanag na paghila. Saan man tumingin si Zhao Fang, ang kanyang kaliwang mata ay hihilahin sa isip ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Ang mga kaaway na iyon na may parehong antas ng soul intent ay karaniwang walang kakayahan na labanan ang kakayahan sa dreamification na ito, ngunit ang saklaw ng intrusive dream ni Zhao Fang sa pagkakataong ito ay masyadong malaki. Sinakop nito ang hindi bababa sa 100,000 tao, kaya hamin na din ang hatik na ginawa ng intrusive dream. Kailangan lang ng isang ordinaryong Second Heaven God Lord na iwasang tumingin sa kaliwang mata ni Zhao Fang para halos pigilan ang kakayahang ito. Siyempre, hindi ito ginagawa ni Zhao Fang para patayin ang mga mababang antas na kalaban, kundi para iligtas ang mga God Lords ng kanyang sariling panig na nahulog sa Thousand Devil Nightmare. Pagkatapos ng lahat, ang pagdating ng Illusion God Race ay naging sanhi ng unti-unting pagkawala ng Life Sacred Land. Kung ang mga God Lord na ito ay mawawala, ang Life Sacred Land ay magdaranas ng isang mapang wasak na dagok. Intrusive Dream. Unang itinoon ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata sa ilan sa mga God Lords na nahulog sa Thousand Devil Nightmare. Ang mga taong ito ay nananaginip na, kaya wala silang kakayahang lumaban at agad silang nadala sa Dream Dimension ni Zhao Fang. Siyempre, may ilang tao din na hindi pinupuntirya ni Zhao Fang ngunit hindi nila kayang labanan ang kanyang kapangyarihan, kaya nauwi pa rin sila sa Dream Dimension. Ilang daang tao ang lumitaw sa Dream Dimension. Pinatay ni Zhao Fang ang lahat ng miyembro ng kaaway at pinaalis ang lahat ng miyembro ng kanyang sariling panig. Ang natira na lang ay ang 4 na miyembro sa Thousand Devil Nightmare. Ang mga taong ito ay nakatayong hindi gumagalaw, nanginginig ang kanilang mga katawan at bakas sa kanilang mga mukha ang takot, gulat, o kalungkutan. Hihihi. Narito, ang aking salita ay batas. Bahagyang ngumiti si Zhao Fang. Kahit na ang mga taong ito ay nasa Thousand Devil Nightmare pa rin, sila ay nasa Dream Dimension din ni Zhao Fang. Ito ay mahalagang panaginip sa loob ng isang panaginip. Gising na. Tumawag si Zhao Fang. Kaya, ito ay naging totoo. Nagising ang 4 na tao sa Dream Dimension ni Zhao Fang mula sa kanilang bangungot. Anong nangyayari? Ang mga taong ito ay natakot at nalito. Tila totoo ang iba't ibang bangungot na kanilang naranasan ngayon. Si Zhao Fang ay masyadong tamad na magpaliwanag, at pinalayas niya ang mga taong ito sa kanyang Dream Dimension. Bumalik sa labas ng mundo,
Ilang daang miyembro ng kalaban ang biglang sumabog, at ang Sacred Land God Lords na nasadlak sa Thousand Devil Nightmare ay biglang nagising. Ang tanawing ito ay nakakuha ng atensyon ng maraming tao, at ang mga miyembro ng upper echelon ng puwersa ng kaaway ay nagpalitan ng mga tingin ng pagkabalisa. Ito ay Dream Daw Energy. Hindi ko akalain na kayang makipaglaban ni Zhao Feng sa Nightmare Beast King pagdating sa Dream Daw. Namangha at nagulat si God King Radiant Peak. Sa di kalayuan, ang siyam na ulo ng Nightmare Beast King ay nakatitig kay Zhao Feng sa pagkalito at puot. Iyon ay magiging kawili-wili. Binibigyan ko siya ng 50% na pagkatataon na maging kaibigan niya siya. Ang kanyang kaugnayan sa Dream Daw ay nakakahimok at higit pang sumusuporta sa isang posibleng alyansa, ngunit maaari ring magdulot ng awayan sa pagitan nila. Papalitan ba ng Little Thieving Cat ang kanyang body na Destruction Dragon ng isang siyam na ulong halmo? King of Gods, Kabanata 1535. Ang Shaman Arts. Matapos iligtas ang apat na God Lords ng Sacred Land mula sa Thousand Devil Nightmare, agad na tumungo si Zhao Feng sa ibang lugar. Muli niyang ginamit ang intrusive dream, na humihila ng halos 1,000 tao sa kanyang dream dimension. Gaya ng dati, pinawi ni Zhao Feng ang kanyang mga kaaway at pinaalis sa panaginip ang mga nagising na miyembro ng kanyang sariling panig. Ang tanging natitira sa dream dimension ay ang mga dumaranas ng Thousand Devil Nightmare. Baliin ang pangarap. Sa sobrang lakas ng pag-iisip, agad na winasak ni Zhao Feng ang kanilang mga bangungot at iniligtas sila. Ngayon lang ang bangungot na iyon. Anong nangyari? Nang magising ang mga taong ito, basang-basa ang katawan nila sa malamig na pawis at nanginginig pa. Ang mga nakakakilabot na eksenang naranasan nila ngayon ay tila hindi kapani-paniwalang totoo. Para silang nakakulong habang pinahihirapan ang kanilang isipan. Sa sandaling itinaboy ni Zhao Feng ang mga taong ito palabas sa kanyang dream dimension, nasira ang kakilakilabot na kakayahan ng Nightmare Beast King. Hindi ko akalain na si Zhao Feng ay magkakaroon ng napakalakas na enerhiya ng Dream Daw. Medyo nasa sabik si God King Radiant Peak. Marahil ito ang nasasakupan ng kanyang Ninth God Eye. Nagsalita ang Life God sa kanyang malambot at malayong boses. Binibigyang pansin niya ang Ninth God Eye ni Zhao Feng sa buong oras na ito at nagkaroon ng magaspang na pag-unawa sa mga kakayahan nito. Maraming tao ang dumating. Ang Life God ay nagpalawak ng isang payat na daliri, nagpapadala ng berdeng punto ng liwanag sa Life Tree sa 18 Array Masters. Ilang sandali pa, muling nagbukas ang Array Masters ng Spatial Passage. Swoosh! Swoosh! Lumipad ang ilang figure, 3 Third Heaven God Lords at 4 na Second Heaven God Lords. Pakiusap, tulungan mo kami. Magiliw na sabi ng Life God. Ang mga taong ito ay agad na pumasok sa larangan ng digmaan. Mabuti. Nagsisimula ng maging matatag ang sitwasyon. Atin na ang tagumpay. Ang God King Radiant Peak ay nagbigay ng nakakagaan ng ngiti. Nagawa ng Life Sacred Land ang mga relasyon sa napakaraming tao dahil nagamot nito ang matinding pinsala at karamdaman ng hindi mabilang na tao. Sa paglipas ng panahon, ang Life Sacred Land ay lalakas at lalakas. Kapag lumipas na ang sapat na oras, hindi na mahalaga kung gaano pa karaming tao ang ipinadala ng Heaven-defying faction. Ang apoy ng digmaan ay patuloy na umaalingaw sa paligid ng Life Sacred Land. Matapos iwaksi ang kakayahan ng Nightmare Beast King, naghanda si Zhao Feng na bumalik sa larangan ng digmaan para pumatay ng mas maraming eksperto sa kaaway. Ngunit sa sandaling ito, nakaramdam siya ng matinding puot. Nightmare Beast King. Nagulat si Zhao Feng. Sa di kalayuan, ang siyam na ulo ng Nightmare Beast King ay lahat nakatitig sa kanya, ang madilim na lilang mga mata ay naglalabas ng nakakatakot na lamig. Brat, ang iyong mga kakayahan sa Dream Daw ay mukhang hindi ganoon kalubha. Isang masasamang sitsit ang lumabas mula sa siyam na ulo. Ang iba't ibang pitch ng siyam na ulo ay nagkapatong-patong upang lumikha ng nakakataas na boses. Kainin mo siya. Kunin ang kanyang kapangyarihan. Hayaan siyang maranasan ang pinaka-nakakatakot na bangungot sa mundo. Ang ilan sa mga pinuno ay nagpahayag ng kanilang sariling mga opinyon. Swish! Bigla, ang bulubunduking anyo ng Nightmare Beast King ay naging isang madilim na bola ng liwanag at sumabog patungo kay Zhao Feng. O hindi.
Napaatras si Zhao Fang sa alarma. Ang Nightmare Beast King ay halos isang God King sa mga tuntunin ng cultivation, at ang Dream Dao energy na ginamit nito ay napakalakas. Ito ay karaniwang hindi magagapi sa Third Heavens. Crack! Habang lumipad pasulong ang Nightmare Beast King, sinira nito ang afterimage ni Zhao Fang. Kasabay nito, isang madilim na lilang fog ang tumaas mula sa katawan nito at kumalat sa larangan ng digmaan. Ang madilim na fog na ito ay ang Nightmare Beast King's Nightmare Mist. Ang sinumang makalapit sa Nightmare Beast King ay magdurusa sa mga epekto ng ambon na ito, at kung ang isa ay magtatagal sa loob nito, kahit na ang mga may mabigat na soul intent ay mahihirapang mabuhay. Mawala. Habang umaatras si Zhao Fang, ibinaba niya ang isang braso, inihagis ang isang napakalaking Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Boom! Bang! Ang Nightmare Beast King ay napakalaki para makaiwas, at ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword ay tumusok sa katawan nito. Ngunit sa sandaling ito, ang Nightmare Beast King ay nagsimulang magpakita ng madilim na halo. Ang enerhiya na nagmumula dito ay tumagos sa nakapalibot na 100,000 li o higit pang espasyo. Sa loob ng rehiyong ito, ang aura ng Nightmare Beast King ay sumailalim sa napakalaking pagbabago. Ang 9 na ulo ay biglang nagpahaba ng kanilang mga leeg at nilamon ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword hanggang sa walang natira. Iyon ay enerhiya ng Dream Dao. Naningkit ang mga mata ni Zhao Fang. Pinagsama lang ng Nightmare Beast King ang sarili nitong Dream Dimension sa nakapalibot na espasyo. Sa loob ng Dream Dimension, ang lakas nito ay naboost, na nagbibigay daan dito na madaling sirain ang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword, kahit nakainin ito habang may kaunting epekto. Anak, mamatay ka na lang. Ang 9 na ulo ng Nightmare Beast King ay napaungol sa langit, na nagpakawala ng napakalaking soul daw na enerhiya sa nakapalibot na lugar. Ang nakakatakot na ilusyon ay nagmula sa mga mata ng mga ulo, unti-unting nagsasama-sama sa 9 na bola ng ambon na bumaril pasulong. Ginamit na naman ng Nightmare Beast King ang Thousand Devil Nightmare nito. At sa pagkakataong ito, lahat ng 9 na bola ng ambon ay nakatarget kay Zhao Fang. Whoosh! 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 Ang 9 na bola ng ambon ay diretsyong lumipad kay Zhao Fang. Hindi maganda. Nasa panganib si Zhao Fang. Sumikip ang mukha ni God King Radiant Peak. Kahit na ang mga kapareho ng antas ng Nightmare Beast King ay itinuring ang kanyang mga kakayahan sa Dream Dao na may matinding pangamba. Kung ang 9,000 Devil Nightmares ay itatama lahat sa iisang tao, maging si Zhao Fang at ang kanyang kakayahan sa Dream Dao ay magiging walang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang cultivation at soul intent ni Zhao Fang ay parehong kulang kumpara sa Nightmare Beast King. Bilasan mo at palakasin mo siya. Utos ng God King Radiant Peak. Nakita ni Zhao Fang na 9 na bola ng ambon ang lumilipad patungo sa kanya. Ang kanyang mukha ay naging sobrang solemn na. Hindi niya alam kung kayang harangin ng kanyang intrusive dream ang pag-ataking ito. Kung mabibigo siyang harangan ito, mahuhulog siya sa Thousand Devil Nightmare kung saan siya ay magiging isang tupa na naghihintay na katayin. Kaya, hindi sumugal si Zhao Fang sa intrusive dream. Dreamification. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay kumislap ng parang panaginip na liwanag nang magsimula itong lumiko, na nagbuga ng parang panaginip na ambon. Sa isang iglap, ang mundo para sa higit sa 100,000 li sa paligid ng Zhao Fang ay ipininta sa panaginip na mga kulay. Itinoon niya ang kanyang thinking power sa kanyang harapan. Ang 9 na bola ng ambon ay agad na bumagal sa ilalim ng mga epekto ng kakaibang enerhiya na ito, ang kanilang kapangyarihan ay malinaw na hamina. Patayin. Inilipat ni Zhao Fang ang kanyang kapangyarihan sa pag-iisip. Whoosh! Ang bola ng ambon sa pinakaharap ay nagsimulang masira mula sa harap hanggang sa likod. Kasunod nito, nilamon ng hindi maipaliwanag at hindi mapaglabanan na enerhiya ang pangalawang Thousand Devil Nightmare. Whoosh! Ang pangalawang bola ng madilim na ambon ay lumabas na parang bula. Ang 9 na ulo ng Nightmare Beast King ay natulala lahat sa tanawing ito. Hindi niya akalain na kayang sirain ng isang tao sa mababang cultivation ang Thousand Devil Nightmare nito. Anong uri ng enerhiya ito? Unti-unti, ang ikatlo at ikaapat na Thousand Devil Nightmares ay pinawi din ni Zhao Fang. Ngunit sa puntong iyon,
Ang natitirang 5 ay umabot sa kanya. Pagkatapos ng lahat, habang ginagamit ni Zhao Fang ang Dreamification, ang mga pag-ataking ito ay palapit pa rin ng palapit. Sa ngayon, wala nang oras para umiwas. Dream Dimension Expansion. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay nagsimulang lumiko. Sa sandaling ito, bigla niyang naalala kung paano inilabas ng Nightmare Beast King ang Dream Dimension nito at pinagsama ito sa mundo, kaya pinalakas ang sarili nito para masira nito ang kanyang Primal Chaos Tribulation Lightning Sword. Kung kayang gawin ng Nightmare Beast King, kaya rin niya. Buzz. Isang panaginip na halo ang lumabas sa katawan ni Zhao Fang. Isang kakaibang tanawin ang nagsimulang dumikit sa nakapalibot na espasyo. Sa sandaling ito, tinakpan ng Dream Dimension ni Zhao Fang ang nakapalibot na libu-libong li sa paligid niya. Ang tanawin sa loob ng rehiyong ito ay ang mga gusali ng spiritual race. Ito ay isang medyo kakaibang tanawin. Ang teritoryo ng spiritual race ay biglang lumitaw sa gitna ng larangan ng digmaan ng Sacred Land. Tagumpay. Tuwang-tuwa si Zhao Fang. Dati, ang kanyang Dream Dimension ay umiral lamang sa kanyang isipan, at sa tuwing ipapadala niya ang kanyang isip sa Dream Dimension, ang kanyang aktwal na katawan ay hindi na kayang gumamit ng maraming kapangyarihan, na nagiging dahilan upang siya ay mahulog sa isang mahinang estado. Ngunit iba ang mga bagay ngayon na inilabas ni Zhao Fang ang kanyang Dream Dimension sa nakapaligid na mundo. Buzz. Ang 5 dark purple na bola ng ambon ay pumasok sa Dream Dimension ni Zhao Fang. Patayin. Umungol si Zhao Fang, pinadalhan ang kanyang soul intent na pasulong. Ang soul intent ni Zhao Fang ay orihinal na nasa tuktok ng second heaven, ngunit sa loob ng Dream Dimension, ito ay nasa third heaven. Boom. Bang. Bukod dito, ang soul intent ni Zhao Fang ay may tribulation lightning energy, kaya sa sandaling ito ay umabant, nagawa nitong sabog ang isa sa mga bola ng ambon. Primal Chaos Lightning Sword. Isang maitim na kidlat ang lumabas sa kaliwang mata niya. Ang kidlat ay tumagos sa 2 bola ng ambon, na pinawi ang mga ito. Ngunit sa sandaling umalis ang Primal Chaos Lightning Sword sa hanay ng Dream Dimension, bumalik sa normal ang lakas nito. Swoosh! Swoosh! 2 figure ang biglang lumitaw malapit kay Zhao Fang. Ito ang 2 Third Heaven God Lords ng Sacred Land na dating nakikipaglaban kay Divine Emissary Wu. Sila ay orihinal na naghahanda upang tulungan si Zhao Fang. Sa sandaling sumuko si Zhao Fang sa Thousand Devil Nightmare, binalak nilang ilipat siya palabas ng battlefield. Ngunit sa oras na dumating sila, nalutas na ni Zhao Fang ang krisis. Ano? Ang taong ito. Ang 9 na ulo ng Nightmare Beast King ay nagngangalit ang kanilang mga ngipin sa sobrang ayaw. 2 pa ang natitira. Ngumiti si Zhao Fang, hindi nagmamadaling sirain ang huling 2,000 Devil Nightmares. Sa katunayan, gusto niya talagang tamaan siya ng mga dark purple na bola ng ambon. Tiwala si Zhao Fang na hindi siya masasaktan sa kanyang kasalukuyang estado. Gusto niyang maranasan ang Nightmare Beast King's Dream Daw Energy at gamitin ang 2,000 Devil Nightmares na ito para maasa ang kanyang soul intent. Ang batang ito ay talagang hindi natatakot sa anumang bagay. Ang 2 Third Heaven Elder ay nakaramdam ng kaba sa lugar ni Zhao Fang, ngunit naniniwala din sila na magiging maayos si Zhao Fang. Tinitigan ng Nightmare Beast King si Zhao Fang at ang 2 Third Heaven Elder sa kanyang tabi, na nagtitimpi sa ngayon. Natuklasan nito na wala itong magagawa sa kabataang ito, kahit na ngayon na mayroon siyang 2 Third Heaven na tagapag-alaga. Mabuti. Ang Nightmare Beast King ay pinipigilan. Ipinalakpak ng God King Radiant Peak ang kanyang mga kamay. Ang Nightmare Beast King ay isang mahirap na bagay. Tanging isang dalubhasa sa Soul Daw at Dream Daw ang madaling makayanan ito. Sa kabilang dulo. Heaven Lord, hayaan mo akong lumaban. Hiniling ng Left Protector. Tumango ang Heaven Lord bilang pagsang-ayon. Swish. Agad na lumipad pasulong ang Left Protector. Kasabay nito, sa bahagi ng Sacred Land, ang God King Radiant Peak at ang Life God ay naging malungkot. Ang kanilang intuition ay nagsabi sa kanila na ang matandang ito ng Heaven-defying faction ay isang lubhang mapanganib na individual. Ang katawan ng Left Protector ay biglang sumabog na may madilim, malakas, at walang kamatayang enerhiya. Hahayaan kitang maranasan ang shaman arts ng matandang ito.
Iniabot ng left protector ang kanyang mga kamay. Hindi mabilang na madilim na sinag ng liwanag ang bumungad sa kanila, lahat sila ay naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. King of Gods, Kabanata 1536. Buhay at Sumpa. Sa sandaling ito, si Zhao Fang, sa loob ng kanyang pinalawak na Dream Dimension, ay tinamaan ng dalawang madilim na lilang bola ng ambon. Ang malakas na enerhiya ng Dream daw ay tumagos sa kaluluwa ni Zhao Fang, na nagpakawala ng sandamakmak na negatibong emosyon. Ngunit sa Dream Dimension, lahat ng aspeto ng lakas ni Zhao Fang ay nadagdagan, at nagawa niyang labanan ang pagpasok ng kapangyarihang ito. Unti-unti, napatatag ni Zhao Fang ang sitwasyon at nagsimulang maunawaan ang kapangyarihan ng Thousand Devil Nightmare. Sa sandaling ito, naalarma si Zhao Fang sa isang sinaunang at masamang enerhiya. Ang Protector. Kikilos ba siya? Tumingin si Zhao Fang sa malayo. Hindi ito ang kanyang unang pagkakataon na nakipag-ugnayan sa Left Protector. Gayunpaman, noong nakaraang pagkakataon, ang Protector ay naglabas lamang ng isang pseudo-ancestral artifact at ginamit ito sa casual na pag-atake. Imposibleng hatulan ang anumang bagay tungkol sa kanyang lakas mula sa tanawing iyon. Ngunit ngayon, tunay na nararamdaman ni Zhao Fang kung gaano kasama, nakakatakot, at malakas ang Protector. Ang sensasyong ito ay nagpaalala sa kanya ng cursed words of death. Hahayaan kitang maranasan ang shaman arts ng matandang ito. Iniabot ng Left Protector ang kanyang mga kamay. Hindi mabilang na madilim na sinag ng liwanag ang bumungad sa kanila, lahat sila ay naglalabas ng nakakatakot na enerhiya. Shaman arts. Isang pahiwatig ng sorpresa ang sumilay sa mga mata ng God King Radiant Peak at ng Life God. Kapag pinag-uusapan ang tungkol sa Shaman Arts, kailangang itaas ng isa ang ikalawang ranggo na Ancient Shaman Race. Ang lahi na ito ang pinakamatanda at pinakamisteryoso sa 10,000 Ancient Races. Ito ay halos maubos sa kasalukuyan. Ang kanilang iba't ibang mga sumpa at mga shaman arts ay isang bagay na kahit ang numero 1 ancient race ay kinatatakutan. Blood Spirit Shaman Gu Art. Ang Left Protector ay iwinagayway ang kanyang mga kamay, ang kanyang 10 daliri ay nagwawalis sa hangin, naglalabas ng iba't ibang misteryosong karakter at diagram. His. Itim na sinag ng enerhiya ang namumuo sa likod ng Left Protector, at ang isang tao ay maaaring malabo na makita ang isang figurine na nakasuot ng itim na balabal sa loob ng mga sinag ng enerhiya na ito. Ang figurang ito ay may mukha ng itim na kawalan, at itinulak nito ang dalawang kulubot at natuyong kuko. Biglang lumitaw ang isang madilim na pulang ilaw sa itim na masa ng enerhiya na iyon. Tumilapon ito at unti-unting nawala sa paligid. Bagamat maraming miyembro sa larangan ng digmaan ang nadama na may mali, hindi nila alam kung ano ang dapat nilang bantayan. Nawala. Itinulak ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata sa mga limitasyon nito. Unti-unti, hindi mabilang na madilim na pulang sinag ng liwanag ang lumitaw sa kanyang paningin. Kung titingnan niyang mabuti, ang madilim na pulang linyang ito ay tila mga insektong tumutulo ng dugo. Sa loob ng kanyang Dream Dimension, si Zhao Fang ay hindi masyadong nag-aalala, ngunit ang ibang mga tao sa larangan ng digmaan na hindi nakikita ang mga bagay na ito ay malamang na maliit ang pagkakataong mabuhay. Boom! Ang mga madilim na pulang linyang ito ay nagsimulang maghanap ng mga kaaway sa ilalim ng kontrol ng Protector. Isang God Lord ang biglang nakaramdam ng malamig na pilak na enerhiya na tumagos sa kanyang laman. Ilang sandali pa, naramdaman niyang bumulusok ang kanyang sigla, nanunuyo ang kanyang dugo. Sa maingat na pakiramdam, natuklasan niya na ang kanyang katawan ay sinalakay ng madilim na pulang linya. Anong nangyayari? Arg! Maraming takot na hiyawan ang umalangaw-ngaw sa buong larangan ng digmaan. Napakalakas ng shaman arts. Ang God King Radiant Peak ay may makapangyarihang divine sense at partikular na sensitibo pagdating sa laman at sigla. Natural na masasabi niya kung ano ang nangyayari. Sa puntong ito, napilitan siyang kumilos. Mag-ingat ka. Nagbabala ang Life God. Malinaw na ang Heaven-defying Factions Protector ay malalim na nagsaliksik sa mga shaman arts at mga sumpa ng shaman race. Ang pinakapangunahing punto pagdating sa pakikipaglaban sa kanya ay hindi siya maaaring walang ingat na papatayin. Kung magtatayo siya ng cursed words of death,
Ang napakalakas na handog ay lilikha ng sumpa na kahit ang life god ay mahihirapang sirain. Ngunit ito ay hindi tulad ng walang magagawa tungkol sa cursed words of death. Halimbawa, maaari siyang mahuli ng buhay o patayin gamit ang isang alagang hayop o mababang antas na cultivator. Marami sa mga miyembro ng Life Sacred Land ang biglang nakakita ng mga abnormalidad sa kanilang mga katawan. Gayunpaman, wala sa kanila ang nagkaroon ng anumang karanasan sa pagsugpo sa blood spirit ng Left Protector Shaman Guart. Ang sinumang nataman ng sining na ito ay magsisimulang magdusa sa pagbaba ng kondisyon. Magsisimulang makakuha ng kalamangan ang mga kaaway na dati nilang makakalaban. Sa loob ng kanyang dream dimension, sinisiyasat ni Zhao Feng ang mga miyembrong nataman ng Blood Spirit Shaman Guart. Sa tuwing ang isa sa mga madilim na pulang string na iyon ay naanod sa kanyang dream dimension, gagamitin niya ang dream dimension at ang kapangyarihan ng realization para sirain ang mga ito. Buzz. Si Zhao Feng ay pinagmamasdan ng isang tao sa malapit gamit ang kanyang kaliwang mata. Ito ay isang rank 9 ancient god na nahawahan ng Blood Spirit Shaman Guart. Natuklasan ni Zhao Feng na ang madilim na pulang linya sa katawan ng taong ito ay sumisipsip ng kanyang dugo at enerhiya sa linya ng dugo. Sa tuwing ginagamit ng ancient god na ito ang kanilang kapangyarihan sa bloodline, ang mga madilim na pulang linya ay lalamunan ng mas mabilis. Sa sandaling ito, Arg, isang rank 8 ancient god na napakalayo ang biglang sumigaw. Ang ancient god na ito ay naging isang kulot na balat, at ang dugo ay bumubuhos mula sa bawat butas. Nawala na niya ang lahat ng katwiran at random na inaatake ang kaibigan at kalaban. Ang Blood Spirit Shaman Guart ay umaatake sa Yuan Chi ng isang tao. Kapag ang isang tao ay ganap na nilalamon, sila ay mangganganak ng isang Blood Spirit Gu. Ang Left Protector ay nagsalita sa isang malamig na boses. Sa sandaling ito, ang rank 8 ancient god ay pumikit, at isang nakakasuklam na mahabang insekto na kasing kapal ng braso ang lumabas sa kanyang ulo. Ang napakalaking pulang insekto na ito ay tumutulo ng dugo, at sa sandaling ito ay lumitaw, ito ay bumaril patungo sa isang kalapit na babaeng nakasuot ng berde sa isang madugong bahid ng liwanag. Ang maitim na pulang insekto ay kumilos ng napakabilis na ang mga ordinaryong ancient god ay hindi kayang umiwas. Ang babaeng nakasuot ng berdeng damit ay nanginginig sa takot, ang kanyang mukha ay namutla. Ngunit sa sandaling ito, swish! Isang madilim na berdeng sinag ng liwanag ang tumagos sa insekto. Ang sigla ng insekto ay mabilis na naubos, at ang tuyong balat nito ay nahulog sa lupa. Hindi makatao. Para gumamit ng ganitong masamang shaman art. Napaungol si God King Radiant Peak. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, naglabas ng madilim na berdeng halo. Life Origin. Habang kumakalat palabas ang madilim na berdeng halo ng God King Radiant Peak, nagsimulang magsama-sama ang mga malakristal na berdeng punto ng liwanag sa loob nito. Ang mga berdeng punto ng liwanag na ito ay nagsimulang magwiwisik ng higit pang mga berdeng punto ng liwanag sa buong mundo. Ang Left Protector ay naging malungkot. Labis siyang na-curious na makita kung paano hahawakan ng God King Radiant Peak ang kanyang sining. Whoosh! Whoosh! Sa ilalim ng kontrol ng God King Radiant Peak, ang mga berdeng tuldok ng liwanag na ito ay lumipad sa katawan ng mga nahawahan ng Blood Spirit Shaman Guart. Kaya iyon ang nangyayari. Nagulat si Zhao Feng. Ang mga madilim na pulang linyang iyon ay nasiyahan sa paglamon ng sigla at dugo. Ang mga berdeng ilaw na ito ay puno ng sigla. Sa sandaling makapasok sila sa mga katawan ng mga nahawahan, agad silang kakainin ng mga madilim na pulang linyang iyon. Ngunit ang pagkuha ng labis ng sabay-sabay ay naging isang masamang bagay. Bang! Ang bawat madilim na pulang linya na kumonsumo ng berdeng punto ng liwanag ay sumabog. Samantala, ang bloodline energy at life energy ay naiwan sa loob ng katawan ng infected para dahan-dahan nilang maabsorb, na nagpapahintulot sa kanila na gumaling at gumaling. Siyempre, tungkol sa napakalakas na blood spirit gu na iyon, ang God King Radiant Peak ay personal na magpapadala ng mga berdeng tuldok ng liwanag upang agawin ang kanilang mga buhay at pawiin sila. Ang mga mahuhusay sa Tao of Life ay hindi lamang makapagliligtas ng mga buhay ngunit maaagaw din sila. Hindi napigilan ni Zhao Feng ang tumango.
Ang pagkaunawa ni God King Radiant Peak sa life laws at ang kanyang minutong kontrol sa mga ito ay talagang karapat-dapat sa paghanga. Hayaan mong padalhan kita ng Reg along pasasalamat. Nanlamig ang mukha ni God King Radiant Peak. Buzz. Buzz. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa malakristal na berdeng mga ilaw at nagsimulang umahan ng walang hanggan na enerhiya ng buhay. Sa pag-ikot ng kanyang life flow, nabuo ng God King Radiant Peak ang isang madilim na berdeng buto na kasing laki ng palad ng tao sa pagitan ng kanyang mga mata. Ang madilim na berdeng buto na ito ay naglabas ng malakas na enerhiya ng buhay, ngunit sa ilang kadahilanan, ang pagtingin dito ay nagdulot ng pangamba. Swish! Ang maitim na berdeng buto ay itinapon sa likurang linya ng heaven-defying faction. Saan man pumunta ang binhi, ito ay nagtanggal ng buhay. Bago pa man ito tumama sa lupa ay nagsimula na itong umusbong at tumubo. Sa oras na ito ay lumapag, ito ay naging isang makapal na madilim na berdeng baging na higit sa 1,000 talampakan ang haba. Boom! 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 Ang maitim na berdeng baging ay namilipit at humampas, mabilis na sinakop ang ilang dosenang miyembro ng heaven-defying faction. Ang mga taong ito ay mabilis na naging walang iba kundi mga puting buto. Samantala, ang madilim na berdeng baging ay patuloy na humahaba at lumapot. Ilang segundo ang lumipas, ilang daang baging ang lumitaw, nagliligpit at pinupunasan ang buhay ng anumang mahawakan nila. Whoosh! Ang mga malademonyong baging na ito ay patuloy na tumubo ng walang humpay, at makalipas ang ilang sandali, nilamon na nila ang higit sa kalahati ng larangan ng digmaan, ang mga halimaw ng baging ay kinakatay ang anumang mahawakan nila. Ang mga malademonyong baging na ito ay nagtataglay ng abnormal na matibay na sigla at pambihirang uhaw sa dugo at marahas. Ang kanilang paligid, sa kabilang banda, ay puno ng puting buto at baho ng kamatayan. Tulad ng inaasahan, ang isang pangkat na matatawag na Sacred Land ay hindi maaaring maging simple. Nagulat si Zhao Feng. Sa langit. Malamig na bumantong hininga ang left protector. Sa kanyang palad, ang madilim na sinag ng enerhiya at mga sinaunang karakter ay nagsimulang lumipat sa paligid. Curse of Decay. Tawag ng left protector sa garalgal niyang boses. Isang maitim na abuhing ambon ang tumalsik mula sa kanyang kamay, na tila isang pangit at nakakadiri na nilalang. Crack! Dama po ang madilim na kulay abo na ambon sa isa sa mga puno ng demonyo. Ang maitim na berdeng baging ay agad na nagsimulang mamilipot at umuungol na parang nasa matinding sakit. Ang ibabaw ng baging ay nagsimulang maging pusa na bumubulusok sa lupa. Kaboom! Ang nabubulok na epektong ito ay mabilis na kumalat sa kabuuan ng demonyong baging, na nagiging mabahong nana ang lahat ng maraming sanga nito. Sa tanawing ito, nanginginig sa takot ang lahat ng tao sa larangan ng digmaan. Ang labanan ng dalawang God King ay talagang sobrang nakakatakot. Maging si Zhao Feng ay medyo namangha, kahit na medyo nabighani sa tanawing ito. Siyempre, hindi niya nakalimutan na may iba pa siyang dapat gawin. Sa sandaling ito, naiintindihan niya ang enerhiya ng Dream Daw ng Nightmare Beast King na nasa loob ng Thousand Devil Nightmare. Kasabay nito, unti-unti ding binawi ni Zhao Feng ang kanyang Dream Dimension, na nagpapahintulot sa kapangyarihan ng Thousand Devil Nightmare na tumaas upang lalo nitong mapag-alitan ang kaluluwa ni Zhao Feng. Ang kanyang soul intent ay kaka-rating lamang sa peak Second Heaven. Sa pamamagitan ng tempering na ito, naging napaka-stabilized. Sa kalaunan, ganap na inalis ni Zhao Feng ang Dream Dimension. Ang pagpapanatili ng Dream Dimension ay kumonsumo ng napakaraming enerhiya ng Dream Origin at Thought Power. Bukod pa riyan, nakagamit na si Zhao Feng ng maraming Dream Eye Bloodline techniques. Mas mabuti kung siya ay mas konserbatibo sa kanyang mga reserba. Samantala, nagpatuloy ang labanan sa pagitan ng dalawang top-class na God Kings. Ghostfiend Death Curse. Naging mabagsik ang mukha ng left protector habang siya ay nag-isip ng isang itim at makamulto na hamog sa harap niya na humahagulgol at sumisigaw. Ang hindi mabilang na hindi mapakali na mga multo ay tila nakulong sa loob ng hamog na ito, na umaabot gamit ang kanilang mapuputi at matutulis na mga kuko upang punutin o maglabas ng mga dila na tumutulo ng dugo habang sila ay humihiyaw. Boom! Bang!
Biglang sumabog ang itim na fog, na nagpakawala ng hindi mabilang na mga multo sa larangan ng digmaan na sumugod sa mga puwersa ng Sacred Land. 5 o 6 sa mga masasamang espiritong ito ang nagpalawak ng kanilang mga kuko at ibinuka ang kanilang mga dagwang bibig kay Zhao Fang. Agad na ginamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata upang palabasin ang Primal Chaos Tribulation Lightning Flame. Nagiyakan ang mga multo habang unti-unti silang nag-collapse. Maaaring ay target ng kapangyarihan ng panaginip ang lahat ng bagay habang ang enerhiya ng Tribulation Lightning ay ang bane ng gayong masasamang espiritu. Gayunpaman, iilan sa iba ang may kakayahan ni Zhao Fang. Ang mga abnormal na makapangyarihang multo na ito ay dumaan sa mga puwersa ng Life Sacred Land, na sumalakay sa kanilang mga kaluluwa. Napakalakas ng sumpa. Ang masasamang espiritong ito ay maaaring pukawin ang masasamang kaisipan sa isipan ng mga tao at patuloy na pumapasok sa kanilang isipan hanggang sa ipasumpa nila ang mga taong ito na susundin sila sa kamatayan. Habang ginagamit ni Zhao Fang ang kanyang kaliwang mata upang pagmasdan ang malawak na larangan ng digmaan, siya ay naiwang nakatulala. Hindi lang makakaapekto ang Ghost-Fiend Death Curse na ito sa mental state ng isang tao, maaari din itong lumunin ang dugo ng isang tao at pilitin ang isang tao sa kabaliwan at kamatayan. Ito ay maaaring ituring na isang mahinang bersyon ng Cursed Words of Death. Nagulat si God King Radiant Peak. Ang sumpa ng Left Protector sa pagkakataong ito ay nakatutok sa kaluluwa at napakalakas. Ang pagsugpo dito ay magiging lubhang mahirap. Marami sa mga miyembro ng Sacred Land ang nahawahan ng sumpang ito, at nagsimulang bumagsak ang kanilang lakas sa pakikipaglaban. Ang sitwasyon ay magiging lubhang masama kung ito ay magpapatuloy. Sa sandaling ito, panahon na para matapos na ang labanang ito. Sa loob ng Sacred Land, ang matagal ng tahimik na life god ay malungkot na bumantong hininga habang ang kanyang marangel at eleganteng figure ay dahan-daang humakbang pasulong.